Laing usa ka gatos ka mga sakop sa Piston Cebu ug ubang grupo ni salmot sa usa ka adlaw nilang transport strike sa Metro Cebu. 80% sa mga kandidato sa probinsya sa Subo nakahatag na sa ilang sose sa dili pa ang deadline. Panadiriya nga nimutang sa Dan Tabura sa Barangay Pardo gipusil sa riding in tandem. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Guway nga wara makaapekto ang gilusad nga wilga sa mga drivers ug mga operators ubos sa grupong Piston. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Wala ra maapektuhi ang dagan sa pagpamasada o naglisod sa pagsakay ang mga public commuters sa dakbayan sa Sugbo sa gipatuman nga unang adlaw sa nationwide transport strike karong adlaw. Matod ni Transportation Management Council Board Chairman Attorney Ray Galon nga sa iyang pagmonitor sa kadalanan na wala ra masinati sa Sugbo ang transport strike. Kinitungod kay adunay mga modern jeepney ang nagpadagan sa mga kadalanan sa syudad. Gani nabantayan ni Galon nga atol sa peak hours wala mga na-stranded nga mga tinunan o mga trabahante. Ang mga transport cooperatives, ang modernized jeepneys, ang mga buses, ang mga uban pa nga mga sakyanan nga di pasayroan ang nagbiyahe gihapon taliwa ining gideklarar nga transport strike. Dugang pa niya nga among resulta nagpakita nga andam ang syudad kung adunay mga buhat nga welga sa mga drivers sa traditional jeepney. Andam sab ang mga green buses sa syudad nga ipang-deploy kung gikinahanglan ilabi na gyud kung mabantayan nga adunay daghang tapok sa mga pasahero diha sa mga jeepney stop sulod sa tulo ka adlaw nga libre nga gidalis sa syudad. Atong i-assess ang sitwasyon ang atong mga kauban instructed naman labi na mga traffic enforcers nga mga deployed sa lagkadaiya nga mga areas lukop ding atong syudad mo report sila dinhi nato unya dayon diha ta mo patawag ining on standby nga mga buses kung gikinahanglan nga i-deploy sila o ma-make up sa mga pasahero sa kadanan o ihatod nito silang tagsa-tagsa ka mga destinasyon for free walay bayad. Sherissa Mayoy, CCTN News. Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mihulagway nga hapsay ra ug wa ra makabalda sa mga mananakay ang wilga sa Piston Cebu apan nag-andam sila og mga sakyanan kun dunay mga pasahero nga matanggong diha sa kadalanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sukad pa ganin ang kadlawon, gimonitor na sa Cebu City Police Office ang gilusad nga transport strike sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsoper at operator nationwide kung Piston. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nagpa-deploy sila ng mga personel sa kadalanan aron pagpatuman sa seguridad kuno galing duna himuon nga kasamok sa mga magwilga diha sa karsada. Hinuon gihulagway ni Rafter nga linaw ra og wala sila makakitag problema sanglit daghan man gihapon nga mga sakinan sama sa modern jeep ang nagbiyahe silang tagsitag sa mga rota. Apan gipaybaw sa police official nga base sa kamanduan ni Police Colonel Erneo Dalugdog, hepe sa CCPO, nga nag-andam sila nga mga sakinan kuno galing dunay mga pasahero nga matanggong diha sa karsada. Andam sila nga mohatod nini sa ilang destinasyon labi na sa mga tinunan. Based on our observation, bisan kita siguro bisan kamo sa inyong paglakaw diha sa atong pag-agi sa atong mga kadalanan nakita gid gyapon nato nga medyo normal ang ato ang normal ang pagpanerbisyo sa atong mga kaigsuunan diha sa transportation sector.
So wala tayong nakita nga murag asa nga area kay kami po sa atong kapulisan no si CD si Police Colonel Ireneo Vidalugdug nag-andam na po siya nga unsay in case nga pwede natong matabang in case nga there will be help to respond nga kinahanglan nato bisan sa pagpasakay lang sa paghatag og ginagmay nga tabang sa paghatod sa atong mga estudyante sa kung kinsa man gani nga manakayan. So far wala gid tay na dawa. Ang piston hugot sila nga pagbabag labot sa deadline nga gipatuman sa gobyerno nga kutob na lang sa katapusan sa Disyembre ang pagtugot sa prangkisa sa mga traditional jeepneys nga nagdagan di sa kadalanan. Matod sa maong grupo nga ubos sa Public Utility Vehicle Modernization Program sa gobyerno, mahal ra kaayo og lisod kini alang sa mga ordinaryong mga jeepney drivers ug operators. Arnold Bustamante, CCTN News. May pasaka og reklamo ang Kapitolyo batok sa 21 ka mga bus ug minibus liners ngadto sa buhatan sa LTF RB7. Kini tungod sa giingong sagunson nga mga kalapasang nabuhat sama na lang sa pagkuha og mga pasahero gawas sa Cebu South Bus Terminal. Mao nga gihangyo ni Governor Gwendolyn Garcia ang kadagkuan sa LTF RB7 nga ikanselar ang Certificate of Public Convenience sa mga bus nga badlungon. Nadawat mismo sa ahensya ang formal nga complaint sa Kapitolyo niadtong Nobyembre 13. Gibutyag ni LTF RB7 Director Eduardo Montialto Jr. nga mahitabo ang hearing ngadto sa mga nalambigit sa mga bus operators karong Disyembre 7. Dugang pa niya nga lauman nga mapagawas usab ang desisyon sa maong reklamo sa mosunod nga duha ka buwan. Mga mulupyo nga napiktuhan sa bypass diversion road diha gikan sa SRP paingon sa Guadalupe nabalaka na sa kahimtang sa ilang pamuyo. Kini human nga gisugdan na usab sa pagguba ang ilang mga panimay. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mioy. Nabalaka na ang mga apektadong pamilya sa ilang kahimtang human nga gisugdan sa kagamahanan sa dakbayon sa Sugbo ang pagpangguba sa ilang kabalayan. Kini subay sa ipatuman na unya nga bypass diversion road gikan sa SRP paingon sa Barangay Guadalupe, dakbayon sa Sugbo. Matud ni January Jr. ang organizer sa 3C ka mga Homeowners Association gikan sa upat ka apektadong barangay nga gisugdan na ang pagpangguba sa ilang mga panimalay bisan pa man nga wala pay gihatag nga relocation ang syudad. Nag-implement naman sila demolition sa pipilang mga lugar gud wala pa relocation site. Tugang niya nga naguol na ang apektadong pamilya gikan sa upat ka barangay nga magian sa proyekto kini mao ang Barangay Dulo Fatima, Mambaling, Cogon Pardo ug Inayawan. Subay nini buot nga hangyoon sa Homeowners Association nga dili lang una gub-on ang ilang panimalay ug hatagan una sila og relocation site aron nga makabalhin. Pamuno sa kay samtang wala pa tino o tinaw nga kana relocation site sa mga tao ba. Ang maong bypass diversion road usa nga proyekto sa syudad og DPWH nga mokonekta sa dana gikan sa Guadalupe paingon sa SRP paingon na dayon sa Cebu Cordova Expressway kon CCLEX. Sherissa Mioy, CCTN News. Musunod, 80% sa mga kandidato sa probinsya sa Subo nakahatag na sa ilang sose ngadto sa COMELEC. Kana ug uban pa mga balita sa magbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita. Commission on Elections mihangyo sa tanang kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga magmatinud-anon sa isumiter nga sose. Ana-ana sa 80% sa mga kandidato sa probinsya sa Sugbo ang nakahatag na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Usa na lang kasi mana ang gipaabot una pa ang deadline sa pagsumiter sa Statement of Contribution and Expenditures kon sose karong Nobyembre 29. Mga dunay hangyo si Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia ngadto sa tanang mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections madaog man mapildi. Kinahanglan magmatinud-anon sa ihatag nga datos bahin sa gipanggasto sa ilang kampanya. Kini aron masuta usab kung adunay bay mga nag-donate
sa ilang kandidatura. Kung ano yung tamang ginastos, ilagay. Kung may sobra sa mga naibigay dahil may mga donation, okay lang na i-report. Kasi sabi naman ng BIR, pwedeng i-report yan bilang income, magbayad ka lang ng income tax. Gitahon ni Provincial Election Supervisor Attorney Edwin Kadugog nga naa na sa 80% sa mga kandidato sa probinsya sa Sugbo ang nakahatag na silang sose. Ubay-ubay hinuon ang nihatag sud sa usa ka buwan nga submission period nga gihatag sa COMELEC ug wala hinuon na sinati ang kalangay sa sose submission. Maong giawhag niya ang ubang mga muapas nga kandidato nga dili na lang magpaabot pa sa deadline aron makurihian kung ado naman. O ginaya ang giyangyo nga kita na ana ba tagbiting sa deadline, so malabing maayo nga ang atong mga kandidato nga nilansar sa ato ang BSKA kinahanglan mo file sa associate hindi na paboton ang katapusang adlaw. Ubos sa Republic Act 7166 mukabat sa 1,000 ka pesos hangtod 30,000 pesos ang penalty kung mapakis man sa pagsumiter sa sose. Apan mas bugat alang sa second offense tungod kay doble ang multang ipahamtang. Gawas panini, mas bugat usab gasilot ang ilang atubangon. Perpetually disqualified to hold public office, meaning to say elective position and appointive position. Hindi ka ma-appoint bilang isang clerk sa isang opisina ng pamahalaan. Maong dugang nga tambag sa COMELEC sa mga kandidato, isumiter na dayon ng sose sa walay pagduha-duha. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi ni pahigayon og inventory og inspection sa mga mangrove ug coastal areas sa syudad. Kini ang usa sa ilang pagpangandam sa plano nga himuong ecotourism site ang 72 ka ektarya nga bakhawan sa Dakbayan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang bisita ug inspeksyon sa mga pangu sa Mandawi City Agriculture Office, Mandawi City Environment and Natural Resources Office ug uban pa ang mangrove ug coastal area sa syudad. Kini ang ilang preparasyon sa plano nga himuong ecotourism site ang 72 ka ektarya nga bakhawan sa syudad. Ang mangrove area sa Mandawi nahimutang sa pipila ka coastal barangay sama sa Umapad, Labugon, Hagobiao, Apaknaan ug uban pa. Gitinguha nga himuon kining ecotourism site hilabihan nga wala may tourist site ang Dakbayan. Tan-aw na to unsay ato ang mga assets within the coastal and the marine area. Apil ang offshore gani. So mo na nga from here, Pahara, down to the different coastal barangay. Kung makanotice ta ani wata nagdahom nga despite a highly urbanized city like Mandawi, naapada itay gem like this, a mangrove within Mandawi City. Human sa inventory, sila mumugna og Blue Economy Roadmap nga lakip sa Integrated Management Coastal Plan. We don't know so many things about Mandawi's Bay Area or ato ang Blue Economy Area. So there's tremendous potential ba for development here. So maunta ato ang pwede buhaton na kung mag-planning ta apilon nato ang valuable na potential sa ato ang marine space and our marine ecology and also the economic value na pwede nato makuha from these resources, no. Pwede ta mag-develop og renewable energy dinhi, pwede ta mag-develop og kaning area na sa parahan man ni siya, no, Mandawi Bridge Park daw ni siya kuno, and so we could probably look at touristic activities here or giangkon nga dako pa og trabahoon aron kini ma-transform. Magkinahanglan usab sila og suporta gikan sa pribadong sektor aron kini hingpit nga mapatuman. It's good because kita sa Mandawi we're an industrial commercial city, and then murag kuan siya surprising nga naagyoy ingon ani nga asset sa sud sa atong within our city boundaries, and then especially now that climate change is such an issue, protection of what is left is also very important. I can imagine that this will be something that the kids will, future generations and the kids now can see and feel that what it should have been, no? Aron mas mapalabong ang kabakhawan sa syudad, sila padayong nagtanom og nagkadayang klase sa seedling sa mangrove. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Syudad sa Mandawi gustong mapadak-an ang detention facility sa managlahing mga police station. Aron mas mapadali ang pag-decongest, gikonsidera una ang paggamit og container vans isip temporaryong prisuhan.
Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Aron mapaluagan ang mga naghuot nga prisuhan sa syudad sa Mandawi, gikonsidera karon ang paggamit og container van sa isip temporaryong detention facility. Niaging simana nahisgutan ang pagkapuno na sa pipila ka mga prisuhan sa Station 1 sa Barangay Sentro diin namatay ang usa ka persons under police custody kon PUPC. Adunay 70 ka mga piniriso. Nalimpyuhan na hinuon ang pasilidad dungan sad sa pagpa-check up sa kondisyon sa mga PUPC. Giingong siguradoon nga well ventilated ang container vans aron luwas sa mga PUPC. Katagta lang sila para dili kayo kuan sila. Nangabot ng mga sakit. Buro taon ng mga dagway sa itong mga priso. Tungod gid sa init nila niya. Manay plan niya. Nagbutang og duha ka van pa. Si Mayor Jonas Cortez nagganayon nga mugahin og budget ang syudad sunod tuig aron sa pagpadako sa mga detention cell. Nakita namo day necessity. Usa sa among discussion was option og dali katong mga vans, katong mga modular or pabuhatan gyud natog extension gyud para sa atong mga kapulisan. Nakita nato ang detention na kuha nila nga gamay ra gyud. Ang Mandawi adunay 6 ka police stations. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cordoba Mayor Didoy Suan ni padangat sa iyang State of the Children's Address kaganinang buntag. Mayor niyawhag sa mga ginikanan nga og mga magtutudlo nga likayan ang insidente sa bullying ngadto sa mga anak. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nipadangat siyang State of the Children's Address konsoka si Cordova Mayor Cesar Didoy Suan kaganihang buntag sa Cordova Sports and Cultural Center. Ang kalihukan gitambungan sa mga tinunan gikan sa nagkadaiyang eskwelahan sa Cordova lakip sa mga ginikanan ug magtutudlo atol siyang soka. Si Suan niawhag dito sa mga ginikanan magtutudlo og sa uban nga mga batan-on nga likayan ang insidente sa bullying. Suma sa mayor nga inay i-discourage ang mga bata sa mga butang nga ilang gustong himuon. Angay nga sila dasigon aron ilang mapalambo ang ilang mga talento o garon sa pag-umol o gumaabot nga lider sa lungsod. Tungod sa mga sulti nga mga imunana, ang ato ang value, ang ato ang panglantaw, ang ato ang behavior, ang ato ang attitude na hinay-hinay o kawala. Mauna nga imbis magtuon o maayo, kay giinan man o bugo, dili na hinuon magtuon. Muingon na hinuon nga di lang kay bugo man ko. Pag-ingon nga, nagpagwapa na sa kayo, kaya iyahan gusto sa kinabuhi mo apil o Miss Universe o apil o Miss Cordova, wa na hinoon maligo, di na hinoon pagpagwapa, kay mituong man sa pipila ng mga tao na misulti niya. Gipasigarbo usab sa mayor ang mga proyekto o programa nga gipatuman sa lungsod sa manalang sa pagpalambo sa mga daycare centers o ang pagpausbaw sa sulan sa mga magtutudlo sa daycare. Gisugdan na saba sa pagpatuman sa lungsod ang feeding program nga inisyatiba ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia diin mula nat kini sa 7 ka buwan. Ato siyang isuportaran. Doon na tayo usap ka orphanage nga naa diri sa Cordova nga maoy nag-adapt sa mga bata na wala tay ginikanan or ipasipadaan sa ilang mga ginikanan, atong gi-cater, atong gidala sa atong orphanage mo nang atong isuportaran sunod tuig ato na silang gigahinan og 400,000 pesos para safe na matabangan nato ang mga kabataan na naa sa ato ang events. Gimanduan na sad sa mayor ang mga barangay nutrition scholars sa pagmonitor kanunay sa kahimtang panglawas sa mga bata, lakip ang pagpatuman og mga healthcare programs sama sa Operation Tuli, paghingusog sa pagbakuna sa mga bata ingon man ang caravan of services sa mga barangay. Gawas nini niapod-apod sa banglungsod og 7,500 pesos nga financial support ngadto sa dulan 300 ka mga tinunan sa Cordova Public College kada semester aron masiguro nga makahuman sila sa ilang pagtungha. Patch Anthony Inso, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan mihulagway nga nagmalampuson ang kasaulugan sa kapistahan sa Birhen sa Regla karong tuiga. Mayor nagpasalamat sa tanang mitabang aron magmalampuson ang kapistahan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Patch Anthony Inso.
Gihulagway nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Hong Chan nga nagbalampuson ng pagsaulog sa syudad sa kapistahan sa Beren sa Regla karong tuiga. Nakita sa mayor nga grabe ang paghangop sa katawhan. Hilabi na sa milagrosong imahen sa Beren sa Regla. Taliwa nini padayon hinon nga giampo sa mayor nga malayo ang katawhan sa mga katalagman subay sa mga nanglaban nga krisis sa COVID-19 o ang pagkusukuso sa Baging Odette. Well, gikan sa fluvial procession, no? Pagsugod yun pag November 12 until the celebration of the feast day, which is today, successful yun, no? Nagmalampuson yun ang kapistahan sa atong mahal nga patron, Senyora Beren sa Regla, sa tuig 2003. No, nung manghinaota na ang atong mga devotees, ang atong mga bisita, ang atong mga upunganon, magpadayon sa pag-ampo, kung tanong na pag-ampo na malayo na kita sa mga katalagman na kita. Nagpasalamat usab si Chan sa Fiesta Committee, DepEd, Kapulisan Force Multipliers o guban pa nga nakatampo sa kalampusan sa kapistahan. Gipasalig ni Chan nga sa sunod nga tuig, mas bongga pa unya ang selebrasyon sa kapistahan. Pasalamat nagdako sa ato ang Lapu-Lapu City Fiesta Executive Committee headed by our Congresswoman Cindy King Chan. Usab ang ato mga members sa ato ang Fiesta Committee 2023, ang atong DepEd, no? Si Dr. Marilyn Andales, Dr. Ferrer, ug usab ang ato ang mga kapulisan, no? Mga mo'y nagbantay kanunay sa atong kaapsay o kalinaw, sa atong mga force multipliers, sa atong mga media nga kanunay tutok yun, no? Sa kalihukan ning atong kapistahan sa tuig 2023. So Patch Anthony Inso, CCTN News. Andam ang 7 ka mga konbiktadong saksi nga bawion ang ilang pasangil batok ni kanhi Senador Leila de Lima. Kinihuman nga mipadangat og suwat ang mga piniriso ngadto kang Muntinlupa Regional Trial Court Judge Henner Hito bahin sa nahabiling drug nga kaso sa kanhi senador. Matod silang suwat nga ilang bawion ang pagsaysay batok kang de Lima aron mapatigbabaw ang kamatuoran og katarungan. Giangkon sa 7 ka mga saksi nga duna sila'y hulga sa kinabuhi human na masangil kang de Lima, mao nga nangayo sila og pasaylo. Musunod, panadirya nga nimutang sa Barangay Pardo gipusil sa riding in tandem. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Balik sa ato mga balita, bikiri nga nahimutang sa Barangay Pardo, Nindakbayan sa Sugbo, gipusil sa riding in tandem kaganinang kadlawon apan way tawo nga naigo. Kapulisan sa Dakbayan nagsugod na sa pag-ila kon kinsa ang duha ka mga gunmen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipusil sa wala mahilingga mga suspitsado ang usa ka bikiri nga nanimutang sa Dalan Tabora sa Barangay Pardo sa Repet Susugbo ganin ng kadlawon. Sa kuha sa CCTV camera sa Repet nga padung na nga manira ang anak sa tag-iya sa mong tindahan. Apan kadit lang nga nabot ang duha ka mga suspitsado sa kaysa usa ka motor ug daing pusil makaduha ka higayon. Walay naigo sa boga pagpamusil apan na nakamugna og grabing kahadlok sa tag-iya sa mong tindahan lakip na sa mga trabahante niini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, aga Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga naghimo na og investigasyon ang Inayawan Police Station labot sa mga insidente. Wala magpablatter ang tag-iya sa bakery pananawag lang kini gagipusil ang ilang tindahan makaduha kay gayon maing na lang nga walay naangol nga tao. Sa miging gabi ang mao nga tindahan gibato usab kini sa wala mailhing tao apan wala gihapon kini gi-report sa tag-iya. Actually, yun na nga yun na nga yung inaano namin na may concerned citizen lang na tumawag sa police station early. But again, yung kahapon hindi yun na-report. Baka inano lang nila, baka they just took it for granted na parang baka hindi din nila inisip na it will eventually, or we are still looking at it din kung yung pagbato ba kahapon is related to this. So hindi nila ni-report yun, but again, isa yun sa inimbestigahan natin kung ba't nila hindi ni-report, baka nga they just took it lightly, slightly lang na anong pangyayari kasi along the way ka naman, so pwede kang matamaan ng bato at any time.
Ipangsubay na karon sa Inayawan Police Station ang mga kasikbit nga establishmento kung doon nabay lain nga mga CCTV camera nga nakakapture sa mga suspitsado nga maklaro ang ilang panagway. Nagtuo ang CCPO nga doon mas klaro nga video ang nakakuha sa mga insidente aron maoy ilahagagiya sa investigasyon. Yes, medyo blurred, medyo blurry daw yung yung CCTV from the barangay, but that's why they are gathering more they are gathering more footages pa sa mga ibang That's why they are asking also the nearby establishments na baka pwedeng matulungan ang mga kapulisan natin to provide us a clearer footage of the not necessarily the incident kasi lang doon, but on that perimeter, on that area, within that vicinity, especially during this time. Base silang nakita sa video matod na rafter nga wala intensyon nga mapatay aga mga suspitsado, sanglit igo lang nga gipusil ang stante sa tindahan. Dako ang ilang pagduda nga pagpanghadlok lang og usa sa ilang gitanaw nga motibo mao ang personal nga bangi tali sa suspitsado og sa tag-iya sa mong tindahan. This is very isolated case. That is why we really wanted to talk to the owner kung unsa gid ni kuan para kasi siya ang makahatag sa ato og mga impormasyon, especially mga posibilidad nga atong lantawon diha sa pagdagan sa investigasyon. Ipaabot na lang sa Inayawan Police Station ang pagsang-at og reklamo alang sa formal nga investigasyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa ka civil engineer ang gipusasan human nakuhaan o pag-ingon sa shabu sulod sa iyang bagahe sa Mactan Cebu International Airport. Nadakpan si Eric Larga, 53 anyos, ug taga Las Piñas City diin nagbakasyon siya sa Sugbo. Nakuha sa mga sakop sa PIDEA 7 ng usa ka glass tutor, improvised black scoop ug 3 ka lighters. Sa gihimong field test sa PIDEA chemist, nasuta nga ang lama sa glass tutor nagpositibo sa shabu. Kasong paggamit og pagpayuhot og illegal nga drogas ang giatubang sa dinakpan. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte mapugos sa paglansar sa sunod nga eleksyon kung matangtang man sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Subay kini sa mga nanggawas nga panagsabot bahin sa giingong impeachment sa iyang anak. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipasiatab na sabsikan ni Presidente Rodrigo Duterte nga mapugos siya sa pagdagan sa pagkasenador o di baka pagka-vice-presidente sa musunod nga eleksyon. May tabo kini kung mahinayon man ang gingong hugon-hugon sa mga kongresista nga taktakon sa pwesto si Vice President Sara Duterte pinagi sa impeachment. Siyang programa sa religious station ni Pastor Apollo Quiboloy, gibutyag ni Duterte nga mapugos usab sa pag-undang siyang retirement kung adunay dili may hitabo siyang anak. Kanabisan pa man og adunay balatian siyang lawas, sanglit buhi pa man og adunay kapasidad sa pagbalik sa politika. Human sa pagpasiatab, suportado'y noon ni VP Sara ug sa pamilya ang plano siyang amahan sa umaabot. Daan ang namahayag si Presidente Bongbong Marcos nga walay may tabong impeachment ngadto sa katandem niyang si Duterte. Sa laing bahin, nanggawas ang viral video sa giingong pag-isnab ni VP Duterte ngadto kang House Speaker Martin Romualdez. Sa gihapon, walay comment si VP Sara bahin ni tuod kay wala siya makakita sa giingong pag-isnab. Gian Navarro, CCTN News. Mo katong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga musunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 33 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Cabali, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Magbuhat kita sa Bangawi, ubalit sa kapalan sa pagkikay, sa puso kanuhi panalo, pasula, pasula, pasula. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksutan bubong, gutom sa pagmahal, kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasuna, 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 agpunan kita sa Manawi, tawagin sa
Tatay Dodong Limchua. The Gospel according to Luke 19:11 to 28. We are all given talents in a different fields and in varying degrees of importance. Yet it is not how important our talent is what matters. God is more concerned with how we use our talent for the glory of His name. Those who use their talent to the fullest to serve God and His children, labi na gayud ngadto sa mga nagkinanglan, sigurado gyud ang imong ganti nga madawat mga kaigsunan. But those who neglect to improve their skills, those who use their talent for personal gain, nga imong gigamit para lang sa imong kaugalingon, will face the consequence of their action. When we don't make use of our God-given talents and learn skills, they will be forgotten and be lost forever. In addition, we will have difficulties in getting them back. Inikawala na, lisod na kayo makabalik kanimo. Taking rest is part of growing. Whether in practical matters like business or in our spiritual life, those who are afraid to journey in the unknown places will surely miss the joy and lesson of a great adventure. Moving out of our comfort zone in order to share this other will entail courage and the risk of opposition from a jealous people. Kay kargado nila magtanaw ka nato sa atong gihimo para sa Ginoo, daghang kay mga musilos. Indeed, some people are full of jealousy. In the gospel reading above, some fellow citizens did not like the nobleman to become king. There is no valid reason given for their opposition, so we can safely assume that they are just envious. Envious of the wealth and achievements of the nobleman, and at the same time insecure of themselves. Mga kaigsunan, the journey to Jesus to Jerusalem in the Gospel of Luke is a way of saying that everything Jesus was doing is a preparation for His ultimate mission of redeeming the world through His death and resurrection. This is a lesson for us to focus our attention to our own mission on earth. That is, to know God and to serve Him and to serve all our fellow men. In the end, we will receive the reward of eternal life. The gospel focuses on how we, the children of God, should be good steward of all the things that He gave us, including our talents, our money, our knowledge. Being a good steward means using the things that God has given us for the glory of God. As this can also be an act of humility, that we are truly grateful for what He has blessed with. The two servants were able to use the coins distributed to them wisely, and they were all to grow it more. Ilang ipatubok, ilang ipadaghan. This also happened to the many blessings that God had given us, that when we use it wisely, we will be able to grow as a person who unconditionally serve God. The two servants in the story have no knowledge that their faithfulness will be rewarded
But because they submitted themselves to their master, they obeyed him and did what was needed to be done. From this, it can be determined that being a good steward of God is not about the rewards that we will receive if we obey him. It is simply because we choose to be faithful without trading for anything in return. Mga kaigsunan, ibutang na ito atong presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, sa among pagserbisyo kanimo, wala kami magpaabot kung unsay mong ibalik ka na mo. Among buhaton ang kutob sa among mahimo. We will do all what we can do to serve you, to bring back more soul. We don't expect to receive any gratitude from you because you're our God. We want to serve you. Yes, your Son Jesus, who gave his life for our salvation. At this moment, we can also give our life in return of what your Son Jesus gave us. Na amo sa kani, we will offer this life of ours to you so that we can bring the whole world back to you. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dahil salamat mga kaigsunan sa pag-iuban kanako. Shalom. Magkita-kita na sa taugma.